Good morning mga boss. So for today's video, continue po pala tayo sa ating content. Biggest business mistakes that you should avoid, episode 10. Because of startup opening cost. So ang video nga pala na ito ay para sa mga negosyante or para sa mga baguhan pa lang sa pagninegosyo. So tapusin nyo po ang video na ito at baka meron kayong mapupulot na idea or leksyon na pwede nyo magamit para sa inyong negosyo. By the way mga boss, kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Roger Silvido at ako ay may mahigit 10 taong kapalpakan, kabiguan at kamalasan sa pagninegosyo. Pero bago ang lahat, kwento muna syempre. Alam nyo ba mga boss na sa business namin dati na Silog Bistro ay gumastos po kami ng napakalaki sa pag-open pa lang ng business namin. Ang problema kasi doon is baguhan pa lang kami sa food industry tapos parang nagpalabas agad kami ng malaking kapital. So yun, parang hindi namin siya natansyan na medyo malaki pala yung risk din kapag hindi mo pa alam talaga masyado yung business mo. So yun lang, to cut the story short, hindi nag-survive yung business namin. Siguro mga 5 to 6 months lang siya. Tapos na-close na namin dahil sa hindi na kaya. Okay? Ito na ang biggest business mistakes that you should avoid. Episode 10. Nang dahil sa startup opening cost. Kadalasan po ng mga baguhan na negosyante ay parang iniisip natin na especially sa first business natin ay dapat galante tayo, di ba? Parang binubuhos natin lahat ng ating resources para lang maitawid, para lang maitayo ang ating first business. Mali pala yun. Kasi dapat pala in doing business, you should start small. You can start even if wala kang kapital. You can start simple. You can start in your home, in your house. No need po na mag-open ng offices. Okay? So ano ba yung mga startup cost na pwede nating makonsider na hindi kailangan? So number 1 dyan is yung office or shop leasing. Mostly of entrepreneurs ay gusto talaga na magkaroon ng shop, magkaroon ng office. Syempre po, mas maganda naman talaga kasi kapag meron kang office kasi automatic yun na tataas yung trust ng tao or mas legit ka kasi meron kang shop, meron kang office. Ang problema dyan, since baguhan ka pa lang, so syempre hindi mo pa alam yung kalakaran sa negosyo, hindi mo pa alam kung sino yung target market mo, kung ano yung gaganang negosyo para sa'yo, magkakaproblema ka ngayon sa bayarin sa office na yan. Kung nag-start ka pa lang, hindi po siya option talaga na magkukuha ka ng shop or kukuha ka ng office. You can start naman home base. Kami po, we started po home base for a very long time. Lahat po ng malalaking negosyo ngayon, nag-start po yan sa garage, nag-start po yan sa yung makatipid ka sa gastusin. So, hindi po siya requirement na kukuha agad ng office ha. Kasi dyan kadalasan nasusunog yung yung mga nagsisimula pa lang na magnegosyo kasi gusto nila agad merong office, merong shop. Pero in reality naman pala, hindi naman pala yan kailangan. Okay, so pangalawa, startup inventory cost. So ano po yun? Yun yung, kunwari, nag-open ka ng shop. Ako din dati, ganyan din ako dati na kapag mag-open ako ng shop, mas maganda, marami yung item para yung first impression ng mga tao ay makikita nila na marami kang stock. Pero guys, in reality guys, di po siya requirement talaga na marami ka talagang inventory. Alam nyo ba guys na sa ngayon yung Blue Arm Computers namin, meron kaming 2 branch. Alam nyo ba guys na since parang na-experience ko na yan sa dati ko pang negosyo, alam nyo ba guys na during opening namin, gumagamit lang kami ng mga karton, yung mga box ng mga karton ng mga computer namin, mga laptop, para lang po na meron kaming ma-display. Tapos, hindi naman siya lahat parang ano lang ba, para hindi siya pangit tignan na parang walang laman yung shop mo. Ando na tayo doon. Kung may pera ka, then pwede mo yung gawin na mag-stocking ka talaga ng marami. Pero in our case, since baguhan lang kami, since lang kami, small time businessman, so no need po talaga para sa amin na mag-stocks ng marami. So yun nga, yung diskarte namin doon is naglalagay lang kami ng mga karton. Mga karton lang yan guys. Di po siya requirement talaga na marami kang inventory. So, ang mapapayo ko po sa mga nag-start pa lang na magnegosyo
ay learn your business first, learn your market, alamin nyo kung sino yung market nyo, alamin nyo yung mga kailangan ng target market nyo. And then that's the time kayo na magdadagdag ng inventory. Kung sure na kayo kung sino yung bibintahan nyo. Okay? So pangatlo po mga boss is yung cost of renovation. If nag-start ka pa lang na magnegosyo, kung mag-open ka ng shop or office, no need po pala or hindi po pala requirement na dapat maganda yung shop mo, dapat maganda yung office mo. Kasi kapag gusto mo yan, kapag ganyan yung requirement mo, syempre magre-renovate ka ngayon sa business mo or sa shop mo or sa office mo, di ba? No need po pala na magre-renovate tayo sa ating office. No need po na mag-renovate tayo sa shop natin. So kung ano lang po yung meron tayo, pwede na po natin yang start. Ano lang, simpleng linis lang. Parang we make our shop na presentable. Pero hindi siya kailangan talaga. Yung hindi lang too much yung gastos. Sakto lang. Okay? So dijabo na yan sa amin eh. Kasi nangyari na yan sa amin dati na gumastos kami ng napakalaki-laki. Di pa naman kami sure sa business namin kung okay. Di pa namin alam mga target audience namin. Di pa namin alam kung ano yung business na gagana sa amin. So yun lang. Ito, yung advice ko na to is para tos mga nag-start pa lang. Pero kung medyo matagal ka na sa business mo, tapos alam mo na yung mga produkto or services na gumagana para sa'yo, or yung alam mo na yung galawan dyan sa business mo, then it's time for you to level up, to renovate, to get a good office or to lease a decent commercial space. So as long as na kaya nang ma-afford, kaya nang masustain ng business mo, then go for it, di ba? Pero kung nag-start ka pa lang, di po siya kailangan talaga na mag-invest ka agad sa ganyan. Kasi hindi pa naman sure mag-click yung business mo. Ang sure po dyan, 100% po, lugi po talaga yung business mo. Yan yung masakit na katotohanan sa pagninegosyo mga boss. Na every time nag-uumpisa tayo ng negosyo, matik yan ha, 100% yung risk na malugi yung negosyo mo. Now, dapat mo yung galingan para hindi ka malugi. Sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala ako na in starting a new business, you should start small, you should start simple, and then, syempre, palakihin mo yan ang negosyo mo. You should start small and aim to become big. Okay? So, no need po tayo na maging galante especially sa startup business natin. No need po na magpalabas ka ng malaking pera. Mas maganda kung kaya mong mag-start ng negosyo na walang kapital. Diyan, pag magawa mo yan, isa ka na talagang tunay na negosyante. Kasi po, sa pagnenegosyo, kapag nasanay ka na wala kang nilalabas na kapital to start a new business, super powerful po niyan. Ang galing po niyan kasi you can start any kind of business kahit na wala kang kapital. Kasi ang kalaban po natin dito mga boss ay yung masunog yung kapital natin sa ibang startup expenses na supposed to be ay binubuhos natin yan sa ating negosyo, binubuhos natin yan sa ating marketing, binubuhos natin sa kung paano mapalaki natin ang ating gustong negosyo. Sometimes po yung pagkuha ng isang office na maganda or ng isang shop na super ganda, parang ano na lang yan parang pakitang tao na lang ba. Ganito, merong shop, meron akong office na maganda. Ginagawa na lang yan na for display lang ba. Pero in reality po sa pagninegosyo, especially ngayon, no need na po na may shop tayo. No need na po na meron talaga tayong magandang office. Kasi sa ngayon, kahit nasa bahay ka lang, pwede mo nang kumita eh. So, mag-post ka lang online, mag-post ka sa iyong social media. Yun, pwede na yun. Mas ano pa yun eh. Mas makatipid ka pa niyan. Kasi kagaya sa amin na meron kaming shop, ang dami po naming bayarin every month. Okay, magbabayad ka pa sa kuryente, magbabayad ka pa sa monthly dues, magbabayad ka pa sa tubig, magbabayad ka pa sa renta. Pero kung kaya mong patakbuhin yung business mo online, kaya mong patakbuhin yung business mo na nasa bahay ka lang, yun yung the best. Kasi control mo yung oras mo. Okay? So, yun lang. Parang para sa akin, yung ibang tao na kumukuha talaga ng magandang office is for ano na lang yan eh. For formality or for show off lang ba sa mga kakompetensya nila. Pero sa atin na baguhan pa lang, kung nagsisimula pa lang tayo na magnegosyo, wag muna. Kasi hindi pa naman yan kailangan
kailangan eh. Pero kung medyo matagal ka na, alam mo na yung negosyo mo, alam mo na yung kalakaran sa business mo, then why not, 'di ba? Kailangan din yan na upgrade sa business mo eh. Yun, make sure na afford mo, 'di ba? Di kailangan na mag-sacrifice yung business natin para lang dyan. Dapat afford ng business natin before tayo papasok dyan. So kung nagustuhan nyo po mga boss yung mga ganitong klaseng topic, sana po mag-comment kayo sa baba or mag-like kayo, and sana po ma-share nyo po sa mga friends nyo and family nyo po, baka po makatulong po sa kanila. And then pwede din pala kayong mag-join sa group natin. We have a Facebook group, Work Smart Community. Ito po ay personal na grupo ko po na wherein we empower everyone na gustong magnegosyo. Nagbibigay tayo doon ng tips kung ano ba yung mas magandang gawin para sa negosyo nila. So, pwede kayong mag-join dyan, and then tulungan lang po tayo na ma-improve natin at mabago natin ang bansang Pilipinas. Okay? So, yun lang po muna ngayon mga boss. And always remember to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!